The hell is happening to you, bro? Nakangisi si Elijah nang tapikin ang bunso nilang kapatid na si Migo. Oh yeah, sorry. Hindi ko sinasadyang pahirapan si Marjorie. Kanina kasi, nautusan niya ito at talagang napagod ang dalaga. Napailing si Elijah bago sumulyap kay Drago na parang walang pakialam sa paligid. Nisulyapan sila, hindi nito ginagawa. I bet he's imagining things. Si Draco talaga may sariling mundo. Sambit pa ni Elijah bago napabaling na rin ang atensyon sa dalagang si Marjorie na abala sa paglilinis ng pool. 1 linggo pa lang ang dalaga sa mansyon pero nakuha na agad nito ang atensyon ng dalawang magkapatid na Mortis. Simple lang kasi si Marjorie at walang kaartehan sa katawan. Ni maglagay ng kolorete hindi alam ng dalaga. Isinama lamang siya ng kanyang tiyahin dito sa mansyon para makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. Humihina na kasi ang sakahan ng ama niya. Kaya naman naisipan niyang magtrabaho na muna dito sa syudad upang makabawas sa gastusin. High school graduate lamang ang dalaga. Hindi na nagpatuloy dahil mas kailangang makatulong sa pamilya. At ngayon, masasabi naman niyang maayos ang kalagayan niya dito sa mansyon. Lingid lang sa kaalaman niya ay pinagnanasahan na pala siya ng 2 binata. Pero sandali, ang 2 nga lang ba? Napaismik si Drago nang mapansin na kamuntik nang mahulog sa pool si Marjorie. Napaka-inosente talaga nito at sobrang amo din ng muka. Dahilan para makaramdam ng kakaibang sensasyon si Drago at may lihim na pagnanais. Hindi ugali ni Draco na magpapansin, gaya na lang ng 2 niyang kapatid na sobrang obvious. Iba ang way ni Draco at alam niya sa sarili niyang nakakalamang siya. You get lost. Malamig na utos niya nang lapitan si Marjorie. Basa na ang damit mo. Hindi ka ba nakakaramdam? Napansin kasi ni Draco na bumabakat na ang panloob nito dahil sa nabasang uniforme at ayaw niyang nakikitaan ito lalo na at nakatitig ang 2 kapatid niya. Ho, pasensya na ho sir. Sige po, aalis na ako at magpapalit. Stay away. Ayokong makikita kitang umaaligid sa 2 kong kapatid. Just do your job, woman. Madiing wika pa niya bago ito tinalikuran at bumalik sa kanyang pwesto. Napabuntong hininga ito bago umalis na. Samantalang ang 2 niyang kapatid ay hindi nagustuhan ng kanyang inasal. Si Elijah ang umimik habang nakaharap sa kanya. Datsuro Draco, bakit mo ba laging sinusungitan si Marjorie? Gets namin kung ayaw mo sa kanya, pero para umakto ka ng ganun, that's not nice. Huwag kang impokrito. Pinagnanasahan ninyo ang babaeng yun, kaya ganyan nyo siyang ipagtanggol, di ba? Hindi ko kayo pinupuna, kaya wag nyo akong punahin sa kung anong gusto kong iasal sa kanya. Malamig niyang tugon na nakapagpatahimik kay Elijah. Pati kay Elijah, rude ka. Well, hindi naman pagnanasa lang ang nararamdaman ko. Like bro, she's so pretty naman talaga. At gusto ko talaga si Marjorie. Si Migo naman ang sumabat at nagpaliwanag ng sarili. Oo, ako din. Tumigil ka. We both know na babaero ka. And maybe attracted ka lang sa kanya kasi nga gusto mong makuha. Basag ni Migo sa kapatid na ikinairap naman ni Draco dahil wala siyang planong makinig sa 2 malokong kapatid. Samantalang si Marjorie naman hindi na pinansin o ginawang big deal ang pagiging masungit ni Draco sa kanya. Hindi naman sila palagi nag-uusap. Minsan lang din niya itong makasalamuha kasi lagi naman itong wala sa bahay. Abala ito sa negosyo dahil ito ang panganay at ito rin ang may responsibilidad sa mga negosyo ng pamilya. Alam na ni Marjorie dahil naikwento na ng tiya si Mang niya. Dahil bago pa man pumasok dito bilang kasambahay, ay naipaliwanag na si Mang ang ugali ng magkakapatid. Lahat naman daw mabait, sadyang may mga kalokohan lang talaga. Pero si Draco, ito ang pinakaseryoso sa lahat at walang oras sa babae. Oh, bakit ang bilis mo namang natapos? Tanong ng tiya si Mang niya nang makita siya sa kusina. Si Sir Draco kasi pinaalis na po ako. Nabasa na rin ho kasi yung uniform ko kaya dahil dun, nainis ata sa akin. Sa bagay, lagi naman ho yung masungit. Sanay na ho ako kahit pa 1 linggo pa lang ako dito. Natatawang kwento ni Marjorie habang naiiling. Tiya, gusto mo ng kape? Sige na, ikaw na lang dahil ako'y aalis pa. Iha ang mga pinto, bukas na ang uwi ko. Ang pinsan mo daw kasi, kailangan ako umuwi at may importanteng sasabihin.
Ayaw na lang ba sa cellphone? Gusto pa'y bumiyahi ako. Huwag kang mag-alala, tiya. Kabisado ko na ho ang gagawin. Sigurado ka na babalik ka din bukas? Maaari naman na 2 araw na ang hingin mong leave. Titingnan ko. Pero baka nga kulang. Kaya siguro'y 2 araw nga talaga. Tumango si Marjorie. Hinatid niya na sa labas ang kanyang tiya. Ihahatid naman ito ng driver kaya hindi na siya nag-alala. Kinagabihan, ayos na ang lahat. Pahinga na sana si Marjorie pero iniisip niya na wala pa ang 3 barako. Napabuntong hininga siya bago na natili sa sala upang maghintay. Walang abiso na hindi uuwi ang mga ito pero sigurado niya na si Draco'y uuwi talaga. Nakatulog si Marjorie sa sofa. Tila nananaginip siya nang makaramdam ng pagdampi sa leeg niya. Napakunot ang noo niya pero hindi pa siya nagmumulat sa paniniwalang isa lang itong panaginip. Ngunit nang siilin siya ng halik, napamulat siya kaagad. Nabungaran ng kanyang mga mata ang gwapo ngunit seryosong si Draco. Namumula ang pisngi nito. Tila nasa impluwensya ng alak pero alam niyang hindi naman ito ganun kalasing. Sir? Bakit dito ka natutulog? Sir, hinihintay ko pa. Napasingap si Marjorie nang buhatin siya nito ng pa-bridal style. Pabayaan mo silang masaraduhan. It's their fault. Oh, pero sir, pwede bang ibaba mo na ako? Hindi ito kumibo. Mas lalo pa ang kaba ni Marjorie nang ipasok siya nito sa silid nito imbis sa sarili niyang silid. Sir Draco, pakiusap po. Wag. Utal at halos pabulong na pakiusap ng dalaga. Nanginginig ang kanyang mga labi sa halo-halong takot, kaba at isang hindi maipaliwanag na sensasyon ngayon lang niya naramdaman sa buo niyang buhay. Oras na magpatuloy ito, baka bumigay na rin si Marjorie. Napatigil si Draco, ang seryoso at malamig nitong mga mata at ang kadalasang walang pakiramdam ay tila nagbago. Puno ito ng matinding pagnanasa at habang nakatitig sa namumulang mukha ng dalaga, dahan-dahang inilapit ng binata ang mukha niya sa tenga ni Marjorie. Ang mainit nitong hininga ay gumuguhit sa kanyang leeg. Shh! Quiet, Marjorie. Don't make a sound. Mababa ang boses na utos ni Draco. Kakaiba ang boses nito. Malayo sa masungit na tono na kanyang kinatatakutan. Ngunit bago pa man makagalaw muli ang binata para ipagpatuloy ang balak, biglang may ingay silang narinig. Tunog iyon ang pinto sa main entrance. Kasunod nun, ang may ingay na yapak at nagtatawa ng boses na umieko sa hagdanan pataas. Bro, nasan kaya si Marjorie? Oo nga pala, si Draco din nawala bigla. Naunahan pa ata tayong makauwi ah. Boses iyon ni Elijah na halatang medyo nakainom din. Si Marjorie baka natutulog na sa kwarto niya. Sayang, bala ko pa naman siyang ipagtimpla ng gatas para matuwa sa akin. Tawa naman ni Migo habang naririnig nila ang hakbang na paakyat. Sandaling napatigil ang tibok ng puso ni Marjorie dahil sa kaba. Lumalaki ang mga mata sa matinding sindak. Sa bilis ng mga kaganapan, parang nawalan siya bigla ng hangin sa baga. Kapag nakita siya sa loob ng silid ng panganay na si Morty sa gitna ng gabi, na nakabukas pa ang damit, siguradong katapusan na ng kanyang reputasyon at ng trabaho niya dito sa mansyon. Maaari rin siyang palayasin at itakwil ng tiyahin niyang sisimang. Sir, sina Sir Elijah po. Nanginginig na bulong ni Marjorie. Umiiyak na ang kanyang mga mata sa sobrang kaba. Kailangan ko na pong umalis. Stay put. Madiin ngunit pabulong na pigil sa kanya ni Draco. Mabilis ang galaw ng binata. Draco, gising ka pa ba? Mula sa labas ng kwarto, tumigil ang mga hakbang sa mismong tapat ng pinto ni Draco. Si Elijah yun at tila nakahawak na ang kamay nito sa doorknob. Napasinghap si Marjorie at napahawak sa braso ni Draco. Umiling-iling siya. Nagmamakaawa ang mga mata na wag siyang iwan o ipahuli. Walang pagdadalawang isip na binuhat muli ni Draco si Marjorie mula sa kama. Sa kabila ng kalasingan at ng tensyon, napakabilis ng galaw ng binata. Mabilis niyang tinawid ang malawak na silid patungo sa gilid kung saan nakatayo ang kanyang napakalaking walk-in closet. Binuksan niya ang pinto nun at walang kaabog-abog na ipinasok si Marjorie sa pinakamadilim na sulok. Sa gitna ng mga nakasabit nitong mamahaling coat at jacket.
Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kahit ang paghinga mo, pigilan mo. Bulong ni Draco sa kanyang muka habang hawak ang kanyang panga. Seryoso't walang biro ang mga mata ng binata. Kapag nalaman nilang nandito ka, hindi lang ikaw ang malalagot. Tumango ng mabilis si Marjorie habang ang luha tuloy-tuloy sa pag-agos sa kanyang pisngi. Isinara ni Draco ang pinto ng closet at binuksan ang pinto ng kanyang silid, eksaktong bago pa man ito pilitin ni Elijah mula sa labas. What do you want? Malamig na bungad ni Draco habang nakatayo sa pintuan. Nakaharang ang matipuno niyang katawan para hindi agad makasilip ang dalawa sa loob ng kanyang silid. Nakatayo sa hallway sina Elijah at Migo. Parehong may hawak na bote ng alak. Kumunot ang noo ni Elijah nang makitang bahagyang gulo ang buhok ng kanyang kuya at nakabukas ang dalawang butones ng polo. Chill lang bro. Nakangisi si Elijah sabay silip sa likod ni Draco. Narinig kasi namin ang ingay kanina bago kami umakyat. Parang may nagsasalita dito sa kwarto mo. May dala ka bang babae? Napaismik si Migo at sumandal sa pader. As if naman mag-uuwi ng babae si Draco sa mansyon. Alam mo namang napakasuplado niyan sa mga babae. Baka naman si Marjorie pinagalitan mo na naman bago kami makauwi. Sa loob ng madilim na closet, napahawak si Marjorie sa kanyang dibdib. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso na tila ba maririnig iyon ng kahit na sinong nakatayo sa labas. Amoy na amoy niyang mamahaling pabango ni Draco na nakakapit sa mga damit na nakasabit sa kanyang paligid. Masikip ang pwesto niya at ang kanyang tuhod nanginginig sa matinding kaba. Ayaw niyang gumawa ng kahit anong galaw dahil baka lumikha iyon ng kaluskos. Wala akong dalang babae at lalong wala rito ang kasambahay na yon. Malamig at walang bakas na kasinungalingan na sagot ni Draco. Nagtatrabaho ako bago kayo dumating. At kung wala kayong magagawang matino, umalis na kayo sa harapan ko dahil nakakaistorbo kayo. Akma nang isasara ni Draco ang pinto nang biglang idikit ni Elijah ang kanyang balikat dito upang pigilan ang pagsarado ng pinto. Teka lang bro, seryoso ka ba? Tanong ni Elijah habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Draco. Kasi nakita namin sa ibaba, nakabukas ang pinto ng mansyon at nakasara ang gate pero wala si Marjorie sa silid ng mga kasambahay. Nag-aalala kami, baka kung ano nang nangyari doon. Hindi mo ba talaga siya nakita? Naningkit ang mga mata ni Draco. Bakit ko naman hahanapin ng babaeng yun? Siya ang may responsibilidad sa pagsarado ng mga pinto, hindi ako. Baka sumunod na sa kanyang tiyahin. O kaya natutulog sa kung saan. Stop bothering me about that girl. Sinungaling. Pabalong na tawa ni Migo habang umiiling. Alam mo Draco, halata namang naiinis ka sa kanya kasi naaakit ka rin. Huwag ka na magkaila. Mukhang inosente si Marjorie, pero napakaganda niya. Pansin ko nga kanina sa pool, halos hindi mo maalis ang tingin mo sa kanya. Shut up, Migo! Saway ni Draco sa kapatid sa pamamagitan ng isang madiing titig na maging ang bunso ay napatigil sa pagtawa. Umalis na kayo rito. Bago ko pa kayo kalad ka rin, mawala lang kayo sa harapan ko. Bahagyang napaatras si Elijah, ngunit hindi pa rin ito tuluyang umaalis. Okay, fine. Pero sisiguraduhin naming maayos si Marjorie bukas. Kapag nalaman kong sinungitan mo na naman siya o pinahirapan sa trabaho, hindi ako mananahimik, Draco. Sa narinig na yon, lalong napapikit si Marjorie sa loob ng closet. Napakagulo ng sitwasyon. Ang dalawang magkapatid ay tila nagkaka-interes na nga sa kanya ng labis. Samantalang ang panganay naman, gumawa na ng isang bagay na halos sumira sa kanyang kalinisan. At ngayon, itinatago pa siya nito upang hindi sila mahuli. Nang sa wakas ay marinig ang mga hakbang ni na Elijah at Migo na palayo na patungo sa kani-kanilang mga silid, hindi agad siya pinalabas nito. Naghintay siya ng ilang minuto sa gitna ng katahimikan ng hallway bago dahan-dahang isinara at inilak ang pinto ng kwarto. Dahan-dahang binuksan ni Draco ang pinto ng closet. Ang liwanag mula sa lampshade ng kwarto ay nananalaytay sa madilim na kwarto. Tumambadang nakaupong si Marjorie sa sahig, nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod, umiiyak ng tahimik at nanginginig ang buong katawan. Napatitig si Draco sa dalaga. Ang malamig at matigas niyang muka ay bahagyang lumambot nang makitang matinding takot sa mga mata nito. Lumapit siya, lumuhod sa harapan ng dalaga at inabot ang kamay nito
upang tulungang makatayo. Lalabas na po ako, baka po bumalik sila. Kabang-kabang bulong ni Marjorie habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pilit siyang humahakbang palabas ng closet, ngunit agad siyang hinawakan ni Draco sa kanyang bewang at isinandal ng bahagya sa gilid ng pader ng aparador. Shh! No. Stay. Napakalapit ng kanyang muka sa mukha ni Marjorie. Ang kanyang mainit na hininga, direktang tumatama sa labi ng dalaga. Sir Draco, pakiusap. Umiiyak na pakiusap ni Marjorie. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Nagtatrabaho lang po ko rito ng maayos. Ayoko pong makigulo sa inyo ng mga kapatid niyo. Maawa na po kayo sa akin. Ang totoo, hindi rin naman kaya ni Marjorie na magpigil kapag nagpatuloy si Draco. Natigilan si Draco sa sinabi ng dalaga. Ang kanyang kamay na nakahawak sa bewang nito ay bahagyang lumuwag. Nakita niya ang katapatan at ang tunay na takot sa mga mata ni Marjorie. Walang halong pagpapanggap, walang kaartihan. Nakatitig silang dalawa sa'yo. Elijah and Migo, they want you. They look at you like you're some prize to be won. Wala po kong pakialam sa kanila, sir. Wala po kong gustong sino man sa inyo. Gusto ko lang pong makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Kaya pakiusap po, pakawalan mo na ako. Lumipas ang ilang segundong napakalalim na katahimikan. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ni Marjorie. Napaismik ng bahagya si Draco. Isang reaksyong hindi maintindihan ni Marjorie kung galit ba ito. Dahan-dahan itong inilayo ang kanyang katawan sa dalaga at tumayo ng diretsyo. Ayusin mo na ang damit mo. Malamig na utos ni Draco habang nakatalikod at naglakad patungo sa kanyang study table. Hintayin mong mag-alas 3 ng madaling araw. Kapag tulog na ang dalawa sa kani-kanilang mga kwarto, tsaka ka bumaba at pumunta sa silid mo. Tila ba nabunutan ng malaking tinik sa dibdib si Marjorie sa narinig. Agad niyang inayos ang kanyang damit, ibinotones ang kanyang uniforme ng maayos at inayos ang gulo-gulo niyang buhok. Salamat po, sir. Hindi sumagot si Draco. Nakatalikod ito habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang silid na nakatanaw sa madilim na bakuran. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang bulsa. Alam niya sa sarili niyang hindi pa nagtatapos ang lahat. Ang sensasyong naramdaman niya nang hawakan niya si Marjorie ay hindi basta-basta mawawala. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Marjorie. Halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa sobrang takot at sa paulit-ulit na pag-aalala na baka may nakakita sa kanya nung bumaba siya mula sa kwarto ni Draco sa gitna ng gabi. Maaga siyang naglinis ng kusina at naghanda ng agahan para sa 3 magkakapatid. Habang nagtitimpla siya ng kape, pumasok sa kusina si Migo. Nakapambahay lang ito. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang preskong itsura at ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang dalaga. Good morning, Marjorie. Masayang bati ni Migo, sabay lapit sa kanya sa may counter. Saan ka ba natulog kagabi? Hinanap ka namin ni Elijah pero wala ka sa kwarto mo. Nag-alala talaga ako sa'yo. Napatigil si Marjorie sa paghalo ng kape. Naramdaman niya muli ang matinding kaba, ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Magandang umaga po, Sir Migo. Pasensya na po natulog po ako ng maaga sa kwarto ng mga kasambahay kagabi. Baka po hindi lang napansin na nandoon ako pero wala po talaga akong ibang pinuntahan. Ganun ba? Nakangiting sabi ni Migo habang dahan-dahan itong inabot ang kamay ni Marjorie upang tulungan ito sa paghawak ng baso. Alam mo, huwag ka nang masyadong mag-alala sa mga gawaing bahay. Kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Hindi kita hahayaang mapagod dito. Naku sir, trabaho ko po to. Salamat na lang po. Ano yan? Isang malamig at mabigat na boses ang gumulat sa kanila mula sa pintuan ng kusina. Si Elijah iyon, nakatitig kay Migo at sa dalaga. May bahid ng pagsiselos at inis sa mukha nito. Maaga kaya tang bumangon ngayon, Migo. Sita ni Elijah habang naglalakad at diretsyong tumingin kay Marjorie. Marjorie, okay ka lang ba talaga? Mukhang namumutla ka at parang puyat na puyat ka. May nangyari ba kagabi na hindi namin alam? Wala po, Sir Elijah. Maayos po talagang lagay ko.
Bago pa man makapagsalita muli si Elijah at Migo upang magpaligsahan sa atensyon ng dalaga, pumasok na rin si Draco sa kusina. Nakasuot ito ng kanyang formal na corporate suit, handa nang pumasok ng opisina. Natahimik ang buong kusina sa pagdating ng panganay. Ang kanyang aura ay napakaseryoso at puno ng otoridad na tila ba sino mang sumuway sa kanya ay malalagot. Hindi man lang tiningnan ni Draco ang dalawang kapatid. Diretso ang kanyang lakad patungo sa counter kung saan nakatayo si Marjorie. Inabot niya ang baso ng kape na itinimpla ng dalaga. Sa sandaling yun, bahagyang nadikit ang mga daliri ni Draco sa kamay ni Marjorie. Isang mabilis na dampi na nakapagpataas ng balahibo ng dalaga. Muling nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Kay Migo at Elijah na halatang may gustong patunayan at nakikipag-agawan sa pansin ng dalaga, at kay Draco na tahimik ngunit may hawak na napakalaking lihim tungkol sa kanila ni Marjorie. Make sure everything is clean when I get back, Marjorie. Malamig na habili ni Draco habang nakatitig sa mga mata ng dalaga bago humigop ng kape. I don't want any distractions in this house. Tumango si Marjorie. Alam niyang lalong magiging komplikado at delikado ang kanyang pamamalagi sa mansyon dahil sa sinisimulan ni Draco. Pero bakit nadala siya nito? Bakit nakaramdam siya ng ganoong sensasyon? Hindi man lang siya nanlaban masyado. Natawa si Draco habang palabas na sa mansyon. Sinalat pa niya ang kanyang labi dahil naaalala pa rin niya ang malambot na labi ni Marjorie. Hindi ito mawala sa kanyang isipan, pati na ang nararamdaman niya. Ngunit hindi naman makapal ang mukha ni Draco para ipangalandakan na gaya lang din siya ni Migo at Elijah na may pagtingin para sa dalaga. Ang kaibahan lang niya sa mga ito, hindi siya babaero at ngayon lang siya nahumaling ng ganito sa isang babae. Hi! Hindi pa man nakakaupo sa swivel chair ay nabungaran niya na si Crystal. Malapit ito sa kanyang pamilya pero wala naman itong hidden agenda sa kanya o sa kahit na sino sa kanilang magkakapatid. Mabait si Crystal, maaasahan din pagdating sa mga advice. Napatango siya bago binati ang dalaga. May problema ba? Napapunta ka ng biglaan. Malamig niyang tanong habang binubuklat ang mga papeles sa table na kailangan niyang basahin. Wala naman. Boring kasi sa bahay eh. Wala pa akong trabaho ngayon. So, how's life? O may love life ka na ba? Need mo na ba ng advice? I don't have one. Pero may isang babae na nakakuha talaga ng atensyon ko. Before ka magsabi ng kung ano-ano, lilinawin ko na walang kami at hindi ako nanliligaw. O gusto mo pero tamad kang manligaw o mag-effort? It seems like parehas ka na nila Migo at Elijah. Totoo ang sinasabi ko. Draco, if you're interested, mag-effort ka. Ang babae pinaghihirapan yan. Hindi naman kanto girl lang tinutukoy mo, right? I bet she's a decent woman. Show some respect, Draco. Huwag mong puwersahin, okay? That's not love. That's obsession. Napairap si Draco dahil tama naman si Crystal pero ayaw niyang tanggapin ang sinasabi nito. Sila na lang guluhin mo, wag na ako. Madami akong trabaho na kailangang gawin. Tinamaan ka na. Don't worry, hindi ko sasabihin. But sino bang babaeng yun? No need to know, bye. Malamig niyang tugon na ikinailing na lang nito bago nagpaalam na rin sa kanya. Samantala, si Marjorie habang nasa couch, hinihintay si Draco dahil ito lang naman ang uuwi ngayon. Si Elijah at Migo ay may kailangang gawin kaya kahit gustong manatili sa mansyon, hindi magawa ng mga ito. Ngunit nagbili ng mga ito na kapag sinungitan na naman siya ni Draco, tumawag lang siya. Hindi alam ng dalawa na iba ang namamagitan sa kanila at maging siya, iba ang nararamdaman para kay Draco. Pagpasok ni Draco sa sala, nagtama agad ang paningin nila. Matagal itong nakatayo habang nakatitig sa kanya hanggang sa bigla na lang itong lumapit. Akala niya wala itong gagawin pero bigla naman siya nitong siniil ng halik. Sir Draco, wag po. Utal at pabulong na pakiusap ni Marjorie habang nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit hindi nakinig si Draco. Kinabukasan, nagising si Marjorie sa liwanag ng araw na tumatama sa mukha niya. Nag-iisa na lamang siya sa napakalaking silid ni Draco. Agad siyang napabangon nang maramdaman ang pananakit ng katawan niya at nakita ang bahid ng dugo sa puting kama. Nawala na ang kanyang iningatan at sa mismong panganay pa ng mga mortis.
Dali-dali siyang nagbihis at bumaba sa kusina. Para bang walang nangyari. Nagdarasal na sana ay hindi pa nagigising ang dalawang magkapatid. Ngunit pagdating niya sa ibaba, nakasandal na si Draco sa may counter habang umiinom ng kape. Presko at tila walang bakas na nangyari kagabi. Kumain ka na. Huwag mong sabihin kanino man ang nangyari kagabi. Malamig na utos ni Draco nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Para bang ang init ng ipinadama nito kagabi ay panaginip lamang. Kapag nalaman ng dalawa, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Opo, sir. Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Nakabalik naman ang tiya Simang niya at nagpatuloy ang buhay sa mansyon. Walang sino man ang nakakaalam sa lihim na ugnayan nila ni Draco. At naging mas maingat din ng dalaga. Lalo pat pansin niyang lalong nagiging aggressive sina Elijah at Migo sa pagpaparamdam sa kanya ng motibo. Binibigyan siya ng regalo at laging ginagawa ng paraan para siya'y makasama. Ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng pagbabago sa katawan. Madalas siyang mahilo tuwing umaga at palaging nasusuka sa amoy ng kanyang mga niluluto. Iha, okay ka lang ba? Bakit tila namumutla ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang tiya Simang habang hawak ang kanyang balikat sa may lababo. Opo tiya, medyo nahihilo lang po siguro dahil sa init. Lumipas pa ang ilang oras, habang naglilinis ng silid si Marjorie, bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nawalan ng malay. Sakto namang pumasok sina Elijah at Migo na nagtatawanan. Ngunit agad na napalitan ng pag-aalala ang mukha ng dalawa nang makitang nakatumba sa sahigang dalaga. Marjorie! Sabay na sigaw ng dalawa at mabilis siyang nilapitan. Dumating ang doktor na ipinatawag ni Elijah upang suriin ang dalaga. Kakarating lang din ni Draco mula sa opisina at tahimik na nakatayo sa may pinto habang nakakrus ang mga braso. Dok, kamusta po ang lagay niya? Tanong ni Migo na halatang balisa. Nakangiting humarap ang doktor sa kanila. Maayos naman ang lagay niya at ng bata. Kailangan niya lang magpahinga dahil nagiging sensitibo ang kanyang pagbubuntis. 3 weeks pregnant na siya. Tila ba nagunaw ang mundo ni Marjorie? Nagkatinginan sina Elijah at Migo na puno ng pagtataka ang mga mata. Sinong ama? Madiing tanong ni Elijah na halos nagngingit-ngit ang bagang. Sinong gumawa sa inito, Marjorie? Nakatungo lang si Marjorie habang umiiyak at hindi makapagsalita sa takot. Hinawakan ni Migo ang balikat ng dalaga. Sabihin mo sa amin, Marjorie. Tutulungan ka namin. Bago pa man makapagsalita ang dalaga, humakbang si Draco. Sa gitna ng katahimikan at galit ng dalawa niyang kapatid, malamig siyang tumitig sa dalawa. Sa akin ang batang yan. Seryoso at walang pag-aalinlangang pahayag ni Draco na ikinagulat ng lahat. Kaya wag niyo nang subukang pakialamanan ng babaeng yan. Napanganga si Elijah at si Migo sa narinig. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa habang nakatitig sa nakakatandang kapatid. Ang galit at pagtataka sa kanilang mga mata, napalitan ng matinding kabiguan at pagkabigla. Paniguradong hindi agad matatanggap ng dalawang balita. Sino nga naman ang mag-aakala na ito ay mangyayari? Napakaayos ng trabaho ni Marjorie. Mahinhin din siya tila hindi makabasag ng pinggan. Pero sa ginawa niyang ito, mag-iiba na ang tingin ng lahat sa kanya. At maging ang tiya Simang niya, hindi maniniwala na ito ay nagawa niya. Nagawang isuko ang kanyang sarili kay Draco Mortis. Napakataas nito, mahirap abutin. Ngunit bakit mas ginusto nitong bumaba at pantayan siya? Ganito ba kalalim ang pagkahumaling nito sa kanya? What? Hindi makapaniwalang sigaw ni Elijah. Umabante siya ng kaunti at dinuro si Draco. Nababaliw ka na ba, Draco? Kailan pa? Paanong nangyaring sa'yo ang batang yan? Kaya ka ba laging masungit sa kanya para itago yung ginagawa mo? Singhal naman ni Migo na halos magpantay na ang mga kilay sa matinding galit. Inakala naming wala kang pakialam sa kanya. Pero yun pala, ikaw pa tong palihim na gumagalaw. Mariing napapikit si Marjorie. Siya ang pinakakahiyahiya sa kanilang dalawa ni Draco. Hindi man siya magawang duruin o kumprontahin ng dalawa, ay alam niyang iyon ang nararamdaman ng dalawa at tanggap niyang magalit man ng mga ito o pagsalitaan siya. Hindi man lang natinag si Draco sa galit ng dalawa niyang kapatid. Nanatili lang siyang nakatayo, malamig ang titig at puno ng otoridad ang bawat galaw.
Inutusan niya ang doktor na lumabas muna at nang maisarado ang pinto, hinarap niya sina Elijah at Migo. Wala akong utang sa inyo para magpaliwanag. Umalis na kayo rito at hayaan niyo siyang magpahinga. Utos ko to bilang panganay at bilang ama ng batang dinadala niya. Well, that's bullshit. Hindi ko ina-expecto. This is not you, Draco. At kailan ka pa naging miyembro ng salisigang? Papaklang tumawa si Elijah bago bumaling kay Marjorie. I like you. I really do, Marjorie. Dahil sa'yo nagiging matino na ako. Wala siyang obligasyon sa inyong dalawa. Isa nararamdaman nyo. And you know that, Elijah. Huwag mo siyang pilitin. May sariling desisyon si Marjorie. At ikaw ang desisyon niya? Ikaw nga ba? O pinwersa mo lang? Come on, tell us, Marjorie. Huwag kang matakot sa... Tumigil si Elijah dahil nagiging bastos na siya sa kapatid sa matinding selos at galit kay Draco. I can't believe this is happening. Akala namin wala lang sa'yo si Marjorie. Dagdag pa nito bago napasabunot sa buhok. Pero may respeto pa rin ako sa'yo, Marjorie. Pero talagang nadismaya ako. Hindi ka kawalan nagago ka. Pikon na si Draco. Kinuwelyuhan niya ang kapatid. Ilabas mo ang hayop na to bago pa ako makagawa ng hindi niyo magugustuhan. Mariing utos ni Draco habang nagtitimpi. Huwag mo siyang takutin. Sino ka bang gago ka? Sino ka sa buhay ni Marjorie para gumanito ka sa kanya? Tama na. Itigil na ang away na to. Wala na magagawa. Nangyari na eh. Si Marjorie at Draco magiging mga magulang na sila. Kailangan nating tanggapin yon, whether we like it or not. Marjorie, magpahinga ka na muna. Huwag mo na silang isipin. Si Migo ang pumutol sa tensyon. Walang nagawa si na Elijah kahit pa nagngangalit ang kanyang bagang. Alam nilang kapag nagmatigas sila kay Draco, wala silang makukuha sa pamilya at negosyo. Masama ang tingin na ipinukol ni Elijah kay Draco bago padabog na lumabas ng silid ni Marjorie. Naiwan ng nakakabinging katahimikan. Nang makalabas ang magkapatid, isinara ni Draco ang pinto at inilak yun. Napakapit si Marjorie sa kanyang kumot, nanginginig at umiiyak, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at natatakot sa kung anong mangyayari sa kanya, sa kanyang trabaho at sa pamilya niya kapag nalaman ito ng kanyang tiya si Mang. Dahan-dahang lumapit si Draco sa tabi ng kama at umupo sa gilid. Hawak ng binata ang baba ni Marjorie at dahan-dahang inangat ang mukha ng dalaga upang magkatitigan sila. Sir Draco, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na... Shh! Huwag ka nang umiyak. Mahinang utos ni Draco. Kakaiba ang tono ng boses. Wala na ang dating lamig, kundi may kasamang kakaibang lambing. Dahan-dahang pinunasan ng mga luha sa pisngi ng dalaga. Nakaramdam muli sila ng init sa loob ng silid. Matagal nang may lihim na pagnanasa at pagtingin ng binata sa dalaga. At ngayong nagdadalang tao na ito sa kanyang anak, mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang angkinin at protektahan ito. Bakit ka nang hihingi ng pasensya? Ang batang yan ay sa akin. Inaalala mo ba ang sinabi ko nun? Ang sinabi kong huwag mong sasabihin kahit kanino? Opo, natatakot po ko na baka galit kayo. Hindi ako galit, Marjorie. Galit ako kasi lagi kang tinititigan ng dalawa araw-araw. Dahan-dahang iniyakap ni Draco ang kanyang braso sa bewang ng dalaga at inilapit ito sa kanyang dibdib. Napasinghap si Marjorie sa bilis ng galaw ng binata. Ngunit hindi siya nakapalag nang ipatong ni Draco ang ulo nito sa kanyang leeg. Humihinga ng malalim. Mula ngayon, wala ka nang kailangang linisin o gawing trabaho sa mansyon. You will stay with me. I will take care of you and our baby. Pero sir, paano po ang tiya si Mang ko, ang pamilya ko? Ako nang bahala sa lahat. No one touches you or questions you anymore. Ako ang bahala sa iyo. Iginawad ni Draco ang isang marahang halik sa labi ni Marjorie. Isang halik na hindi tulad ng dati na dala ng kalasingan, kundi isang halik na puno ng kagustuhan at proteksyon. Napapikit muli ang dalaga. Unti-unting nawawala ang kanyang takot habang isinusuko ang sarili sa piling ni Draco. Alam niyang mula sa araw na ito, hinding-hindi na siya makakatakas sa kamay nito. Ito ang consequence ng ginawa niyang pagbibigay access kay Draco na makapasok sa kanyang buhay.
Sa kabila ng matatamis at protektadong halik ni Draco, tila hindi pa rin matanggap ng kanyang dalawang kapatid ang kinahinatnan ng lahat. Hanggang sa mga sumunod na araw, naging palagay at kampante ang kilos ni Draco sa loob ng mansyon. Habang si Marjorie naman ay halos hindi na pinapayagang magbuhat man lang ng kahit anong mabigat na gamit. Subalit hindi naging madali ang buhay para sa dalaga sa loob ng bahay, si Tia Simang. Mula nang malaman ang sitwasyon mula sa mismong bibig ni Draco, ay napuno ng pag-aalala at hiya. Iha, bakit sa panganay pa ng mga Mortis? Baka sabihin ng pamilya nila, pumasok ka lang dito para manloko at humingi ng pera. At panigurado, hindi matutuwa ang ama mo kapag nalaman ito sa probinsya. Tiya, pakiusap, huwag niyo muna silang sabihan sa probinsya. Nangako naman po si Sir Draco na pananagutan niyang lahat. Hindi lang yun ang inaalala ko, Marjorie. Ang dalawa niyang kapatid. Napapansin ko ang tingin sa iyo ni na Sir Elijah at Migo. Lalo na si Sir Elijah. Parang may malaking problema na darating sa bahay na ito. At hindi nga nagkamali si Tia Simang. Makalipas lang ang ilang araw, hapon, habang nasa opisina si Draco at nag-iisa si Marjorie sa may balkonahin ng ikalawang palapag upang magpahangin, biglang lumapit sa kanya si Elijah. Amoy alak ito at baka sa mga matang matinding sama ng loob. Sir Elijah? Utal na bati ni Marjorie habang humahakbang paatras. Bakit siya pa, Marjorie? Bakit ang masungit at walang pakiramdam na yun ang pinili mo? Mas nauna ako magkaroon ng interes sa'yo. Pero bakit sa kanya ka pa nagpaakit? Pakiusap po, Sir Elijah. Huwag po kayong lumapit. Hinawakan ni Elijah ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Marjorie. Kaya mo ba siya pinili? Kasi siya ang panganay? Kasi siyang humahawak ng negosyo ng pamilya namin? Kaya mo ibinigay ang sarili mo sa kanya? Hindi po. Wala po kong hiniling na kahit ano. Bitawan mo siya. Isang napakamalamig at napakatinding boses ang umalingaw-ngaw. Nanigas si Elijah sa kanyang pwesto at dahan-dahang napalingon. Nakatayo doon si Draco. Nakatanggal ang kanyang formal na coat at nakatupi ang mga braso ng kanyang puting polo shirt. Ang mga mata nito'y parang maglalabas ng apoy sa matinding galit habang nakatitig sa kamay ni Elijah na nakahawak pa rin sa balikat ng dalaga. I said, let her go, Elijah. Marahang boses ni Drago, ngunit may dalang napakabigat na aura. At kapag ayoko, sapagkat alam nating pareho, Draco, hindi mo siya kayang protektahan sa lahat ng pagkakataon. Pinilit mo lang siya. Bago pa man makapagsalita muli si Elijah, mabilis na lumapit si Draco at sinuntok ng napakalakas sa mukha ang kapatid niya. Bumaon ang kamao ni Draco sa panga ni Elijah na ikinatumba nito sa sahig. Sir Draco, wag po! Hiyaw ni Marjorie habang napapakapit sa kanyang dibdib sa matinding gulat. Dumating din si Migo na mula sa ibaba nang marinig ang kalabog at hiyaw ng dalaga. Nagkatinginan sila ni Draco habang nakahawak si Elijah sa dumudugong labi. Lumapit si Drago sa nakatumbang kapatid, dahan-dahang yumuko at hinawakan ng kwelyo nito ng madiin. Sinasabi ko sa inyong dalawa, subukan niyo pang hawakan o lapitan ng babaeng yan, hindi lang punches ang matatanggap niyo. Limot ko nang magkapatid tayo kapag ang anak ko at si Marjorie ang ginagalaw niyo. Binitiwan ni Draco si Elijah at hinarap si Marjorie. Binuhat niya muli ang dalaga ng pa-bridal style at dinala ito diretso sa kanyang silid kung saan tanging silang dalawa lamang. Inilagay niya si Marjorie sa ibabaw ng kama at mabilis na isinara ang pinto. Sir, nag-aaway na po kayo magkakapatid ng dahil sa akin. Lumapit si Draco sa kama. Lumuhod sa harapan ni Marjorie at hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Huwag mong isipin ang dalawang yun. Mula ngayon dito ka na matutulog sa kwarto ko. Hindi ka nabababa ng walang kasama. Naiintindihan mo? Pero sir, hinalikan siya ni Draco upang patahimikin ang kanyang mga pag-aalinlangan. No more sir, Marjorie. Call me Draco. Akin ka lang. At walang sino man sa bahay na to ang makakakuha sa inyo ng anak natin. Mula ng gabing yun, tuluyan ang nagbago ang buhay ni Marjorie sa loob ng mansyon ng mga Mortis. Hindi na siya pinayagang bumaba ng silid ng mga kasambahay. Sa napakalaking master's bedroom na siya kung saan mas komportable para sa kanila ng kanyang anak.
Ipinag-utos din ng binata sa lahat ng mga katulong kasama ng kanyang tiya si Mang na wala nang mag-uutos kay Marjorie at dapat na itong ituring na isa sa mga may-ari ng bahay. Draco, nakakahiya naman kina tiya si Mang. Pabulong na sabi ni Marjorie habang nakaupo sa gilid ng malambot na kama ni Draco. Nakasuot na siya ngayon ng komportabling mamahaling duster dress na binili nito para sa kanyang pagbubuntis. Ayokong isipin nilang nakalimutan ko ng pinanggalingan ko. Nakatayo si Draco sa tapat ng salamin habang inaayos ang kanyang polo. Pagkarinig sa tawag ng dalaga sa kanyang pangalan, napatigil ito at lumitaw ang isang tipid ngunit seryosong ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Marjorie, lumuhod sa tapat nito at inabot ang dalawa nitong kamay upang halikan. Good, nasasanay ka ng tawagin akong Draco lang. At huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Dinadala mo ang aking tagapagmana. Nararapat lang na ibigay ko sa iyo ang lahat ng kaginhawaan at proteksyon. Pero Sir Elijah, Don't worry about them. Naglagay ako ng dagdag seguridad sa pasilyo. madiing sagot ni Draco habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. At ngayong araw, sasamahan kita sa pinakamagaling na obigaini para masuri ng maayos ang lagay ninyo ng anak natin. Pagkatapos, bibilhan kita ng lahat ng kailangan mo. Pagbaba nila sa napakalaking sala ng mansyon, sa lubong ang mga kilay ni na Elijah at Migo na nakaupo sa sofa. Bakas pa rin sa mukha ni Elijah ang pasasapanga mula sa suntok ni Drago noong nakaraang araw. Nang makita nila si Draco na nakahawak sa bewang ni Marjorie habang dahan-dahang inaalalayan ito sa pagbaba sa hagdan, lalong tumindi ang tensyon sa silid. Aalis kayo? Malamig at punong-puno ng inggit na tanong ni Elijah. Tumigil si Draco sa paanan ng hagdan, hindi inaalis ang kamay sa bewang ni Marjorie habang pinalilibutan ito ng kanyang protektadong aura. Oo, sasamahan ko sa check-up ang aking soon-to-be wife. Kaswal ngunit pambabasag na sagot ni Draco na ikinagulat ng lahat. Napatayo si Elijah sa kinauupuan niya. Wife-to-be? Draco, nakakaisang buwan pa lang yung babaeng yan dito. Sigurado ka bang papakasalan mo ang isang kasambahay lang? Seryosong tinitigan ni Draco ang kanyang kapatid. Kasambahay man siya noon, siya na ang magiging tagapagmana at may bahay ko ngayon. At kung may problema kayo ron, maaari kayo maging pakit lumayas sa mansyong to. Dahil hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko para sa mga kalokohan ninyo. Walang nakaimik kina Elijah at Migo. Ang matinding otoridad ni Draco ay sapat na para magpakita na wala nang makakapagbago sa kanyang desisyon. Nang makalabas sila ng mansyon at makasakay sa mamahaling sasakyan ni Draco, napatingin si Marjorie sa bintana na seryosong nakatitig sa daan habang nagmamaneho. Dumampi ang mainit na kamay ni Draco sa kanyang kandungan at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Totoo ba yun, Draco? Pakakasalan mo talaga ako? Lumingon ng bahagya si Draco sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Marjorie ang isang napakalambot na ekspresyon sa mukha ng masungit na lalaki. I don't play games, Marjorie. Mula nung unang araw na nakita kita, alam ko nang sa akin ka lang dapat. Pakakasalan kita, aalagaan at itatago sa lahat ng gustong umagaw sa'yo. Ang mga salitang iyon ni Draco ay tila ba isang matamis na musikang nagpaulit-ulit sa isipan ni Marjorie habang patungo sila sa isang pribadong hospital. Sa bawat paglihis ng kalsada, nadarama ng dalaga ang higpit ng hawak ng binata sa kanyang kamay. Para bang inaangkin siya nito kahit pa wala pa naman itong ginagawa. Draco, natatakot ako. Ang bilis ng mga pangyayari. Baka kapag nalaman ng ama ko sa probinsya na nagdadalang tao ako at pakakasalan mo, baka isipin niyang bayaran ako at ibinenta ko ang sarili ko. Napatigil si Draco sa pagmamaneho nang huminto ang ilaw sa trapiko. Dahan-dahan siyang lumingon sa dalaga. Inabot niya ang baba ni Marjorie at inangat ang mukha nito upang magkatitigan silang dalawa ng diretsyo. Tumingin ka sa akin, Marjorie. Hindi ka ibinenta ng kahit sino at lalong hindi kita binayaran. Ako ang nababalo sa'yo dahil sa ganda't kabaitan mo. At kung may dapat mang sisihin ng ama mo, ako yun dahil hindi ko napigilan ang sarili kong angkinin ka. Pero ang agwat natin, ang status natin sa buhay. I don't give a damn about status. Ang perang mayroon ako
Ang posisyon ko ang pangalang Mortis. Baliwala ang lahat ng yan kung panonoorin ko lang na kuhanin ka ng kahit na sino. You are going to be my wife, Marjorie. End of discussion. Muli niyang iginawad ang isang mabilis, ngunit madiing halik sa mga labi ng dalaga. Halik na nagpatahimik sa lahat ng alinlangan sa puso ni Marjorie at nag-iwan ng walang kapantay na init sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanilang ubigayni, tahimik at formal na nakatayo si Draco sa gilid ng kama habang inaalalayan si Marjorie na humiga. Sa kabila ng kanyang mamahaling suit at maotoridad na asal, baka sa mga mata ni Drago Mortis ang bahagyang kaba. Bagay na ngayon pa lamang nakikita sa kanya dahil hindi naman talaga siya ganito. Wala din siyang pake sa paligid. Si Marjorie lang talaga ang nakapagpabaliw sa kanya. Inilagay ng doktora ang malamig na gel sa tiyan ng dalaga at dahan-dahang iginalaw ang ultrasound probe. Sa maliit na monitor sa gilid, biglang lumabas ang isang itim at puting larawan ng isang napakaliit na hugis sa loob ng sinapupunan ni Marjorie. Napasinghap si Marjorie. Agad na pumatak ang kanyang luha habang nakatitig sa monitor. Draco, ang baby. Napatitig din si Draco sa screen. Ang kanyang mga mata ay tila ba na paralisado sa harap ng maliit na buhay na iyon. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay at mahigpit na nakipagdaop palad sa kamay ni Marjorie. That's our child. Pabulong na sabi ni Draco. Garalgal ang boses sa hindi maipaliwanag na galak at pagmamalaki. Pumikit siya ng kaunti at ibinaba ang kanyang ulo upang halikan ng noonang dalaga habang nakahiga ito. Salamat, Marjorie. Salamat dito. Lalong napaiyak si Marjorie sa labis na emosyon. Ang dating masungit malamig at kinatatakutan niyang amo ay tuluyan ng nagbago. Nang makabalik sila sa mansyon pagdating ng gabi, salubong muli ang mga mukha ni na Elijah at Migo sa malawak na salas. At may mga nakalapag na bote ng mamahaling alak sa mesa at halos kalahati na ang bawas ng mga ito. Halatang maghapon silang nagiinuman habang nilalason ang sariling mga isip sa galit at inggit. Nandito na pala ang bagong mag-asawa. Pilit na tawa ni Elijah habang nakasandal sa sofa. Mamula-mula ang mga mata at masama ang tingin sa dumating na dalawa. Kamusta ang check-up ng anak ng kasambahay? Napatigil si Marjorie na paatras ng kaunti sa likod ni Draco. Pilit na pinipigilan ng kaba. Bahagyang itinaas ni Draco ang kanyang kamay upang ilagay si Marjorie sa likuran niya. Malamig niyang tinitigan si Elijah. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Mag-iingat ka sa mga salitang binibitiwan mo, Elijah. Dahil ang batang sinasabi mong anak ng kasambahay ay ang magiging pangunahing tagapagmana ng buong Mortis Company. Napatayo si Elijah mula sa kanyang pwesto at ibinagsak ang baso sa glass table. Nabasag ang baso at kumalat ang alak sa sahig. Nababalo ka na talaga, Draco. Ibibigay mo ang negosyo sa batang yan habang kami ni Migo itatapon mo lang. Lahat na lang ng gusto mo nakukuha mo. Pati ang tanging babaeng nagustuhan namin, inagaw mo pa sa sarili mong paraan. Napaismik si Draco. Isang malamig at nakakapanghilakbot na ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Humakbang siya upang lumapit sa dalawa niyang kapatid habang si Marjorie nakahawak sa gilid ng pader sa takot. Inagaw, huwag ninyong baliktarin ang kwento. Bago niyo pa man simulan ng mga pahiwatig at regalo ninyong dalawa, akin na siya. Sa akin siya unang sumuko at sa akin lang siya mananatili. Sinungaling. Sigaw ni Elijah sabay amba ng paglapit kay Draco. Ngunit bago pa man makalapit si Elijah, dalawang naglalakihang personal bodyguards na nakasuot ang mabilis na pumasok mula sa pinto at humarang sa gitna. Nagulat sina Elijah at Migo sa bilis ng mga kaganapan. Mula ngayon, hindi na kayo malayang makakapaglakad sa palapag kung saan nakatira si Marjorie. Kapag nakita ko pa kayong umaaligid sa kanya o gumagawa ng kahit anong ingay na makakasama sa pagbubuntis niya, sisiguraduhin kong sa labas ng mansyong to ang bagsak ninyo. Subukan niyo ako. Walang nagawa sina Elijah. Nanlulumot nagngangalit ang mga bagang na napaupo na lamang muli ang dalawa. Habang malamig na tinalikuran sila ni Draco at inakay si Marjorie paakyat sa ikalawang palapag. Nang makapasok sila sa loob ng malaking master's bedroom, agad na isinara at inilak ni Draco ang pinto.
Dahan-dahang inilagay ni Draco ang kanyang coat sa armchair. Tumalikod si Marjorie at lumapit sa malaking bintana. Nakatingin sa kadiliman ng gabi habang nakahawak sa tiyan niya. Natatakot ka pa rin ba sa kanila? Bago pa man makasagot si Marjorie, naramdaman niya na ang pagdampi ng matitipunong braso ng binata sa kanyang bewang. Isinandal ni Draco ang kanyang dibdib sa likod ng dalaga habang ang kanyang muka ay bumaon sa leeg nito. Draco, baka nakakaabala na ako sa pamilya ninyo. Ang dami niyong pinag-aawayan ng dahil sa akin. Sila ang gumagawa ng away, Marjorie, hindi ikaw. I told you, ikaw at ang anak natin ang mundo ko ngayon. If I have to burn this mansion down just to keep you safe from them, gagawin ko. Napasinghap si Marjorie nang maramdaman ang dahan-dahang pag-ikot ni Draco sa kanyang katawan upang humarap sa kanya. Sa dilim ng silid na tanging ilaw lamang ng buwan ang nagbibigay ng liwanag, nakatitig sa kanya ang mga matang puno ng pagnanasa, pagmamahal at hindi matitinag na paninindigan. Marjorie, sabihin mong sa akin ka lang. Nanginginig ang mga kamay ni Marjorie habang dahan-dahan itong inabot ang batok ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi natakot ang naramdaman ng dalaga, kundi ang kanyang sariling kagustuhang isuko ang buong sarili sa lalaking nagligtas at nagmahal sa kanya. Sa'yo lang ako, Draco. Sa narinig na yon, tila ba nawala na ng anumang pagpipigil si Draco. Inangat niya si Marjorie at mabilis na inihiga sa gitna ng malawak at malambot na kama. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, muling nagsalo ang dalawa sa isang matinding eksena. Isang patunay na walang sino man ang makakaagaw sa kanya. Tahimik ang mga sumunod na araw sa mansyon. Si Migo sa kabila ng galit at pagkagulat sa revelasyon ng pagbubuntis ni Marjorie, ay nagsimulang magbago ng pakikitungo. Sa tatlong magkakapatid, si Migo ang may pinakamalambot na puso. At nang makita niya kung paano alagaan at protektahan ni Draco si Marjorie, unti-unting napawi ang kanyang inggit at pinalitan ng pag-unawa. Inisip niya na siguro nga, mahal na mahal ni Draco ang babaeng nagustuhan din nila. Sino ba naman ang hindi magmamahal kay Marjorie? Sobrang bait nito at simple. Habang wala si Draco at nasa meeting sa opisina, dahan-dahang lumabas si Marjorie ng master's bedroom upang pumunta sa hardin. Sa kabila ng mahigpit na bili ng binata na wag siyang lalabas ng walang kasama, kailangan ng dalaga ng sariwang hangin upang maibsan ang paminsang-minsang pagkahilo dahil sa kanyang pagbubuntis. Nang makarating siya sa may gazebo, malapit sa mga namumukadkad na rosas, nandoon si Migo, nakaupo habang nagbabasa ng libro at may hawak na baso ng juice. Agad na napaatras si Marjorie sa kaba. Pasensya na po, Sir Migo. Aalis na po ako. Marjorie, wait. Mabilis, ngunit mahinang tawag ni Migo. Mabilis siyang tumayo, inilapag ang libro at itinaas ang dalawang kamay bilang tanda na wala siyang masamang balak. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan o aawayin gaya ni Elijah. Please stay. Napatigil si Marjorie. Nakatitig sa mga mata nito na wala ng bakas ng matinding galit na nakita niya noong mga nakaraang araw. Gusto lang kitang kausapin ng maayos. Kahit ilang minuto lang. Pangako, hindi ito malalaman ni Draco kung natatakot ka. Dahan-dahang lumapit si Marjorie at umupo sa tapat nito. Hawak-hawak ang tiyan niya. Kumuha si Migo ng bagong baso at sinalina ng sariwang fruit juice ang dalaga. Inom ka muna. Masama sa buntis ang masyadong naiinitan at nai-stress. Salamat po, Sir Migo. Huminga ng malalim si Migo at sumandal sa kanyang upuan. Isang malungkot, ngunit tapat ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Alam mo, Marjorie, nung una, sobrang galit ako kay Draco. Akala ko kasi inagaw ka lang niya para lang makaganti sa amin ni Elijah. Akala ko ginamit ka lang niya. Pero nung nakita ko kung paano magdilim ang paningin niya, nung sinubukan ka naming lapitan, at nung narinig ko siya mula sa kwarto niyo nung isang gabi habang binabantayan ka niya, narealize ko na mali ako. Napatingin si Marjorie kay Migo. Gulat sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Bata pa lang kami. Masungit at malamig at mailap na talaga si Draco. Wala siyang ibang iniisip kundi ang negosyo, ang pera, at ang responsibilidad niya bilang panganay. Wala siyang pakiramdam sa mga babae.
But you changed him. Hindi ko pa kailanman nakitang tinitingnan ng kapatid ko ang kahit na sino ng ganito. Tinitingnan ka niya na para bang buong mundo ka niya. Yumuko si Migo at bahagyang natawa sa sarili, ngunit may bakas ng pait at pagtanggap. Nasaktan ako nung una kasi gusto rin talaga kita. Inosente ka, mabait at napakasimpleng babae. Pero kung kay Draco ka magiging masaya at ligtas, tinatanggap ko na. Bunso man ako, takala nila walang alam. Gusto ko lang rin namang maging maayos ang pamilya natin. Hindi ako magiging balakid sa inyo ni Draco at sa pamangkin ko. Napaluhasan narinig si Marjorie. Hindi niya inakalang magpapakita ito ng ganitong kabaitan at pagpapakumbaba. Maraming salamat po, Sir Migo. Napakalaking bagay po nito sa akin at sa baby. Drop the Sir, Marjorie. Migo na lang. Tungkulin ko na ring protektahan ka mula ngayon. Lalo na kay Elijah. Pasensya ka na. Di pa niya matanggap at maintindihan eh. Gusto ko kasi talaga ni Elijah. Sana mapatawad mo ang kapatid ko. Kung si Migo'y nakahanap ng pagtanggap sa kanyang puso, ganap namang kabaliktaran ang nangyari kay Elijah. Para kay Elijah, ang pagkuha ni Draco kay Marjorie hindi lamang simpleng pag-agaw sa babaeng kanyang nagustuhan. Ito'y isang matinding pagtataksil at pambabastos sa kanyang pagkalalaki. Si Elijah ang tipo ng lalaki na sanay makuhang lahat ng kanyang gustuhin. Babae, mamahaling sasakyan at atensyon. Ngunit noong dumating si Marjorie sa mansyon, kakaibang pagbabago ang naramdaman ni Elijah. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang basta pagnanasa ang naramdaman niya para sa isang babae. Gusto niyang magbago, gusto niyang maging seryoso, at patunayan sa sarili na kaya niyang magmahal ng tapat at ituwid ang kanyang maling pamumuhay. Ngunit bago pa man niya maipakita ang pagbabagong yun, pinatunayan ni Draco na mas mabilis itong gumalaw. Dahilan upang maging matigas at mabalot ng pait ang puso ni Elijah. Sa ikalawang palapag, habang pababa si Elijah mula sa kanyang kwarto, nakita niya si Migo na inaalalayan si Marjorie paakyat ng hagdanan habang nagtatawanan silang dalawa. Naningkit ang mga mata ni Elijah, nagpantay ang kanyang mga kilay at mariing ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tingnan mo nga naman, mabilis ka talagang makakuha ng kakampi, Marjorie. Pagkatapos ng panganay, pati ang bunso, napaikot mo na rin sa mga daliri mo. Napatigil si Migo at mabilis na humarang sa harap ni Marjorie. Elijah, tumigil ka nga. Walang ginagawang masama si Marjorie. Pababa ng hagdan si Elijah, parang isang leon na nakatitig sa kanyang huli. Amoy alak pa rin ito at baka sa muka ang puyat at galit. Tumahimik ka, Migo. Huwag kang ngang magpakatanga. Nakalimutan mo na ba kung paano natin siya gustong makuha nung una? Tapos ngayon mabait ka sa kanya at tatanggapin mo na lang na nanulot ang kapatid natin? Hindi nanulot si Draco. Unang-una pa lang, hindi naging atin si Marjorie. At higit sa lahat, nagdadalang tao siya sa anak ni Draco. Kailan ka ba matututong tumanggap ng katotohanan, Elijah? Katotohanan? Ang katotohanan, sinamantala ni Draco ang pagkakataon nung wala tayo dito. Ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang panganay para suluhin siya. Nauna ako, Migo. Ako ang naunang nakakilala sa kanya. Ako ang unang nagbalak na magbago para sa kanya. Napatitig si Marjorie kay Elijah mula sa likod ni Migo. Nakikita niyang matinding sakit at galit sa mga mata ng binata. Sir Elijah, pakiusap po, patawarin niyo ko. Wala po kong intensyong saktan o pag-awayin kayong magkakapatid. Huwag kang magpanggap na inosente, Marjorie. Sigaw ni Elijah, sabay amba ng paglapit at paghawak sa braso ng dalaga. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri ang damit ni Marjorie, mabilis siyang itinulak ni Migo ng napakalakas na out of balance si Elijah at muntik nang mahulog sa hagdan. Huwag mo siyang hahawakan. Kapatid kita, Elijah. Pero kapag ginulo mo pa si Marjorie at ang batang nasa sinapupunan niya, ako mismo ang makakalaban mo. Ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ni Draco ay umaalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Ilang segundo lamang ang lumipas. Pabalagbag na bumukas ang pinto. Pumasok si Draco, nakatanggal ang kanyang necktie at nakatupi sa mga braso ang kanyang polo. Mula sa pintuan pa lamang ay naramdaman niya na ang gulo at ang matinding tensyon. Sa isang iglap, nang makita niyang umiiyak si Marjorie habang nakatayo sa pagitan ni Migo at Elijah, nagdilim ang kanyang buong muka.
Anong kaguluhan ang nangyayari rito? Agad niyang inabot ang bewang ni Marjorie at inilagay ito sa kanyang likuran habang ang kanyang matalim na titig nakatutok kay Elijah. Draco, hinawakan niya muli ang braso ni Marjorie at pinagsalitaan siya ng masama. Sumbong ni Migo habang nakatayo sa gilid. Tumingin si Draco kay Migo at sa kauna-unahang pagkakataon may bahagyang pagtango ng pagkilala at pasasalamat ang ibinigay ng panganay sa kanyang bunsong kapatid. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ni Draco at Migo. Isang alyansa upang protektahan si Marjorie. Pagkatapos ay hinarap ni Draco si Elijah. Hindi ka talaga natututo, Elijah. Binigyan kita ng pagkakataon na manatili sa bahay na to bilang kapatid ko. Pero mukhang mas pinipili mong maging kaaway ko. Gawin mo ang gusto mong gawin, Draco. Walang takot na hiyaw ni Elijah habang nakatitig ng madiin sa kanya. Isumpa mo man ako, palayasin mo man ako't alisan ng negosyo. Hindi ko kailanman tatanggapin na sa'yo napunta ang babaeng nakapagpabago sana sa buhay ko. Hindi ko tatanggapin na nanulot ka. Hindi ko siya ninakaw sa'yo, Elijah. Natalo ka na nung tinrato mo siya na parang premyo na mabibili mo lang sa ugali mo. Si Marjorie ay hindi isang laruan na pwedeng magbago sa'yo kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. She is a woman who deserves protection, respect, and the real man. And clearly, you are none of this. Ang mga salitang iyon ni Draco ay parang mga saksak ng kutsilyo na bumaon sa dibdib ni Elijah. Napangangaanggit ng kapatid, napayuko at pilit na kinokontrol ang kanyang galit at kabiguan. Humarap si Draco sa dalawang bodyguard na kasunod niyang pumasok kanina. Kuhanin niyo ang mga gamit ni Elijah sa kwarto niya. Gusto kong makalabas siya sa mansyon na to bago sumikat ang araw. At kapag nakita niyo siyang umaaligid kung saan naroon si Marjorie, bugbugin niyo. Draco, palalayasin mo ko sa sarili nating bahay. I am protecting my family. And right now, you are a threat to my wife and my unborn child. So get out! Walang nagawa si Elijah nang harangan siya ng mga armadong personal guards ni Draco at dahan-dahang itulak pababa ng hagdanan patungo sa labas. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Nang tuluyang mailabas si Elijah, naging tahimik ang buong mansyon. Humarap si Migo kay Draco at kay Marjorie. I'll go to my room, bro. Babantayan ko rin ang labas para siguraduhin hindi makakabalik si Elijah. Mahinang sabi ni Migo. Tumango si Draco at tinapik ang balikat ng kanyang bunsong kapatid. Thanks, Migo. Nang maiwan silang dalawa ni Marjorie, mabilis na binuhat ni Draco ang dalaga at dinala ito sa loob ng master's bedroom. Inilagay niya ito ng marahan sa ibabaw ng malambot na kama at mabilis na isinara ang pinto. Nanginginig pa rin si Marjorie sa takot at labis na emosyon. Lumuhod si Draco sa kanyang harapan. Inabot ang dalawa nitong kamay at dahan-dahang hinalikan ng mga iyon habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hey, it's over. He's gone. Pabulong at napakalambing na sabi ni Draco. Wala nang makakasakit sa'yo dito. Nandoon si Migo para tumulong at ako nang bahala sa lahat. Draco, natatakot ako para sa'yo. Para sa inyong magkakapatid. Dahil sa akin, nagkakawatak-watak kayo. Pumikit si Draco at isinandal ang kanyang muka sa palad ng dalaga. Don't ever blame yourself. Si Elijah ang pumili ng daan niya. Ang mahalaga lang sa akin, ikaw at ang anak natin. You are my top priority. Now and forever. Iniyakap ni Draco ang kanyang mga braso sa bewang ni Marjorie at ibinaon ang kanyang muka sa kandungan ng dalaga habang nakaluhod pa rin. Sa gitna ng pagsubok, naramdaman ni Marjorie ang walang kapantay na katapatan ni Draco. Lalaking handang itakwil ang sariling dugo upang manatiling ligtas ang minamahal niya. Nang gabing yun, hindi mapakali si Marjorie sa ibabaw ng malaking kama. Sa kabila ng mga matatamis na salita at proteksyon ni Draco, may mabigat na bakas ng lungkot sa kanya. Nakatanaw siya sa pinto ng silid habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ayaw niyang lumaki ito na parang may kasalanan ng kanyang anak, na ang dahilan ng pagkakawatak-watak at ang pagpapalayas ni Draco sa sariling kapatid ay dahil nabuo ito. Nang marinig niyang mahimbing na ang tulog ni Draco sa kanyang tabi dahil sa labis na pagod sa trabaho at gulo sa mansyon, dahan-dahang bumangon si Marjorie. Isinuot niya ang kanyang robe at pilit na hindi gumawa ng anumang kaluskos
sa kanyang mga hakbang. Palihim siyang lumabas ng master bedroom. Sa dulo ng hallway, nakita niya si Migo na nakasandal sa pader habang nakatingin sa labas ng bintana. Migo, pabulong na tawag ni Marjorie. Napatigil si Migo at nagulat nang makita ang dalaga. Marjorie, bakit gising ka pa? Gusto mong magalit si Draco kapag nalaman niyang bumangon ka sa gitna ng gabi? Kailangan ko siyang kausapin, Migo. Pakiusap, tulungan mo ko. Nasaan si Elijah? Alam kong hindi pa siya tuluyang nakakaalis. Napatitig sa kanya si Migo. Nakita niya ang katapatan at ang malinis na intensyon ng dalaga. Huminga siya ng malalim at tumango. Nasa guest house siya sa likod ng mansyon. Inaayos sa mga gamit niya habang naghihintay ng sasakyan. Pero Marjorie, mainit pa ang ulo nun. Ako ang kakausap sa kanya. Gagawin ko to para sa pamilya niyo at para na rin sa anak namin ni Draco. Sa loob ng guest house, galit na isinara ni Elijah ang zipper ng kanyang luggage. May hawak siyang baso ng alak, balot ng pait, inggit at matinding kabiguan ng mukha niya. Lumingon si Elijah nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Marjorie na dahan-dahang pumasok, mag-isa at bakas ang kaba sa mukha habang nakahawak sa kanyang tiyan. Marjorie, anong ginagawa mo rito? Pinadala ka ba ng magaling kong kapatid para siguraduhin nakalayas na ako? Hindi po, Sir Elijah. Ako po mismong pumunta rito. Mag-isa lang ako. Walang nakakaalam kahit si Draco. Dahan-dahang lumapit si Marjorie at tumayo sa tapat ng mesa. May distansya ngunit sapat na upang magkatinginan sila ng diretso. Umalis ka na rito, Marjorie. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan ko kay Draco. Kapag nalaman niyang nandito ka, baka tuluyan niya na akong ipatumba. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinakikinggan. Napatigil si Elijah. Dahan-dahan siyang humarap. Pilit na pinatitigas ang kanyang mukha sa harap ng dalagang nakapagpabago ng kanyang damdamin. Sinabi mo kanina na nagbago ka o gusto mong magbago dahil sa akin. Ipinagpapasalamat ko po yon, Sir Elijah. Ang makitang may mabuting dulot ang kakarampot kong pagkatao sa isang tulad nyo ay isang malaking karangalan para sa akin. Pero mali po ang paraan ninyo. Nagtama ang kanilang mga titig. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Elijah. Hindi po ko isang pabuya na kailangang pag-agawan. Simula nang dumating ako rito, natakot ako sa inyong tatlo. Nakikita ko ang kagustuhan ninyo ni Migo. Pero kay Draco ko naramdaman ng proteksyong hindi ko hiniling. Ngunit kusa niyang ibinigay. Proteksyon? Ginamit ka lang niya. Pait na tawa ni Elijah. Hindi niya ako ginamit. Nangyari ang hindi inaasahan dahil pareho kaming nagpadala ng nararamdaman namin. At ngayon may buhay na sa loob ko. Si Draco ang ama ng anak ko, Sir Elijah. At kahit kailan, hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin kung ang sanggol na to ang magiging dahilan para magkawatak kayong tatlong magkakapatid. Lumapit pa ng isang hakbang si Marjorie. Inabot ang kamay ni Elijah at marahang hinawakan ng malamig na kamay ng binata. May mabuti kang puso, Elijah. Nakikita ko yun sa mga mata mo tuwing tumitingin ka sa akin. Huwag mong sirain ang sarili mo at ang pamilya mo dahil lang sa inggit o galit. At kung gusto mo talagang magbago, gawin mo para sa sarili mo, hindi para makuha ko. Dahil ang totoong pagbabago, hindi yan binabaliwala dahil hindi mo nakuha ang gusto mo. Tila ba nawala ang parang mabigat na batong nasa dibdib ni Elijah. Napatingin siya sa kanilang mga kamay na hawak ni Marjorie. Patungo sa namumula at umiiyak na mukha ni Marjorie. Sa bawat salita ng dalaga, unti-unting nababasag ang matigas at puno ng galit sa puso ng binata. Narealize niya ang kababawan ng kanyang galit na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi tunay na pag-ibig kundi ang kanyang ego at pride na ayaw magpatalo sa kanyang nakakatandang kapatid. 4 na patak ng luha ang dahan-dahang nalaglag mula sa mga mata ni Elijah. Marjorie, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga naitawag ko sa'yo, sa takot na ibinigay ko sa'yo. Iniyok ko ni Elijah ang kanyang ulo. Tuluyang napaluhod sa harapan ng dalaga habang hawak ang kamay nito. Mali ako. Galit ako dahil sa'yo ko lang nakita ang gusto kong maging buhay. Pero ginawa kong dahilan yun para saktan ka at kausapin ka ng masama. Patawarin mo ko, Marjorie. Mali ako at mali ako kay Drago. Napakapit si Marjorie sa kanyang balikat.
Napangiti sa gitna ng kanyang mga luha at dahan-dahang pinatayo ang binata. Pinatatawad na kita, Elijah, at alam kong patatawarin ka rin ni Draco kung magpapakumbaba ka sa kanya. Hindi na malaya ng dalawa na sa pinto ng guest house, nakatayo na roon sina Draco at Migo. Nang magising si Draco at maramdamang wala sa tabi niya si Marjorie, galit at balisa siyang bumaba. Ngunit pinigilan siya ni Migo at dinala rito upang panoorin at pakinggan ang buong pag-uusap. Nakatitig si Draco kay Elijah. Ang matigas at malamig nitong ekspresyon ay napalitan ng awa. Nakita niya ang kanyang kapatid na ngayon lamang nagpakumbaba at umiyak sa harap ng isang babae. Lumapit si Draco sa loob ng silid. Agad siyang inakay ni Marjorie sa kanyang tabi. Draco, patawarin mo ko bro. Binalot ako ng inggit at pride. Akala ko inagaw mo siya pero mali ako. Deserve mo siya at deserve ka niya. Patawarin mo ko sa mga nabitiwan kong salita sa iyo at sa anak niyo. Tahimik ang buong silid ng ilang segundo. Tinitigan ni Draco ang kanyang kapatid bago dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at madiing tinapik ang balikat ni Elijah. Sabay kabig dito para sa isang maikling yakap ng magkapatid. Kapatid pa rin kita, Elijah. Huwag mo lang ulitin. Dahil kapag pinaiyak mo muli si Marjorie, hindi lang palayas ang abot mo sa akin. Bahagyang natawa si Elijah sa gitna ng kanyang luha, habang si Migo naman ay nakangiting lumapit at nakiyakap na rin sa dalawang nakakatandang kapatid. Nakatayo si Marjorie sa gilid, nakahawak sa kanyang tiyan habang pinagmamasdan ng 3 barako ng pamilya Mortis na sa wakas ay buo at nagkakaisa-isa na. Sa tulong ng kanyang kababaang loob at busilak na puso, ang dating puno ng tensyon at pag-aagawan na mansyon ay naging isang tunay na tahanan na handa para sa pagdating ng kanyang isisilang na sanggol. Ilang buwan nang mabilis na lumipas, ang dating puno ng tensyon at sigalot na mansyon ng mga Mortis, tuluyan ng napalitan ng kapayapaan. Si Migo at Elijah naging napakahalaga kay Marjorie. Si Migo ang laging nagdadala ng mga paborito nitong prutas, habang si Elijah naman ang laging nagpapaalala kung kumpleto ng naitatabing mga kailangan para sa paghahanda sa panganganak ng dalaga. Dumating na rin ang araw na formal nang inihayag ang pagbabalik ng mga totoong nakakataas sa pamilya. Ang mga magulang ng 3 barako na si Don Alfonso at Doña Victoria Mortis mula sa kanilang matagal na pamamalagi sa Europa para sa negosyo. Habang nakatayo si Marjorie sa tuktok ng hagdanan kasama si Draco, halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa matinding kaba. Malaki na ang kanyang tiyan at nakasuot siya ng isang simpleng white maternity dress. Relax, my love. I'm right beside you. No one is going to intimidate you in this house. Not even my parents. Nang bumukas ang malaking pinto, ay iniluwal nito sina Don Alfonso, isang matipuno at seryosong matanda na katulad ni Draco, at si Doña Victoria na formal, elegante at may matalas na mga mata. Unang lumapit sina Elijah at Migo upang magmano at yumakap sa kanilang mga magulang. Nasaan ang sinasabi ninyong dahilan kung bakit nagkagulo rito noong mga nakaraang buwan? Malamig at seryosong tanong ni Don Alfonso habang naglalakad patungo sa gitna ng salas. Dahan-dahang inakay ni Draco si Marjorie pababa ng hagdanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ng dalaga ang pagsunod ng tingin ng kanyang tiya. Nakatayo ito sa gilid kasama ang iba pang kasambahay, tahimik na nagdarasal para sa kanyang pamangkin. Tumigil si Draco sa harap ng kanyang mga magulang. Mom, Dad, I want you to meet Marjorie. She is my partner at nagdadalang tao sa kauna-unahang apo ninyo at tagapagmana ng pamilya Mortis. Matalim na tinitigan ni Doña Victoria si Marjorie mula ulo hanggang paa. Ang katahimikan sa malawak na salas ay halos nakakatensyon. Humiwalay si Marjorie sa likod ni Draco, dahan-dahang yumuko bilang paggalang at humarap sa matanda. Magandang araw po, Don Alfonso, Doña Victoria. Pasensya na po kung nagkaroon ng gulo bago kayo nakauwi. Pero tapat po ang intensyon ko at mahal ko po ang anak nyo. Napatitig si Doña Victoria sa namumula at nanginginig na mukha ng dalaga patungo sa malaki nitong tiyan. Sa halip na magalit, dahan-dahan itong lumapit at inabot ang 2 kamay ni Marjorie. Napakagandang bata.
Ikinuwento na sa akin ni Elijah ang lahat sa telepono bago kami lumipad pabalik. Inamin niya sa akin kung paano mo binagot pinagkasundo ang tatlong ito sa kabila ng kanilang mga matitigas na ulo. Napatingin si Marjorie kay Elijah na kumindat sa kanya mula sa likod. Napaismik din si Don Alfonso. Ang seryoso nitong muka, lumambot habang nakatingin sa kanyang panganay. Inakala kong hindi ka na kailanman magiging interesado sa pagpapamilya, Draco. Pero itong simpleng dalagang ito'y parang nabaliw ka rito. Lumapit si Don Alfonso at tinapik ang balikat ni Draco. Welcome to the family, Marjorie. Ihanda nyo na ang kasal. Hindi maaaring isilang ang apo ko na hindi Mortis ang apelyido ng kanyang ina. Ilang buwan nang mabilis na lumipas at ginanap ang isang napakagandang garden wedding sa mismong malawak na bakuran ng mansyon ng mga Mortis. Hindi naging magarbot na kakalula ang kasal dahil itinulad ito sa kagustuhan ni Marjorie. Simpleng mga puting bulaklak at mga pinakamahalagang tao sa kanyang buhay lamang ang dumalo. Nandoon ang kanyang ama at pamilya mula sa probinsya na buong pusong inasikaso at iginalang ng pamilyang Mortis. Kasama si Tia Simang na hindi mapigilan ang pagluha sa labis na kagalakan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Draco. Napakagwapo sa kanyang itim na tuksido. Nakatitig sa kanyang bride habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kanya. Sa gilid nito ay sina Elijah at Migo na nakatayo bilang kanyang mga groomsmen. Parehong masaya at buong pusong sumusuporta sa kanilang kuya. Nang maiabot ng ama ni Marjorie ang kanyang kamay kay Draco, mahigpit itong hinawakan ng binata, hawak na nagpapahiwatig ng kanyang katapatan. You look breathtaking, my queen. Pabulong na puri ni Draco habang nakatitig sa mga mata ng mahal niya. Salamat, Draco. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga pamilya, puno ng emosyon ang pagpapalitan nila ng mga pangako. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mabilis na inabot ni Draco ang bewang ni Marjorie. Inilapit ito sa kanyang dibdib at iginawad ang isang matamis, madiin at puno ng pagmamahal na halik sa gitna ng malalakas na palakpakan at hiyawan ni na Elijah, Migo at ng buong pamilya. Pagkalipas ng 2 taon, masayang nagtatatakbo ang isang napakagwapong batang lalaki sa malawak na damuhan ng mansyon. Ang batang si Jamiko na may katangian ng kanyang ama ngunit may malambot at inosenteng mga mata ng kanyang ina. Ang pangalan nito ay kinuha sa 3 barakong Mortis na si Elijah, Migo at Draco. Si Marjorie mismo ang nakaisip na ito na lang ang ipangalan. Jamiko Mortis ang tagapagmana. Karga-karga ito ni Elijah habang nakikipaghabulan kay Migo sa hardin, habang ang mag-asawang Draco at Marjorie nakaupo sa gazebo habang nagkakapit nagpapahangin. Nakasandal si Marjorie sa dibdib ng binata habang ang kamay ni Draco nakayakap ng mahigpit sa kanyang bewang. Tingnan mo sila. Sinong mag-aakala na ang 3 barako ng mga Mortis na dating nag-aagawan at halos magpatayan magiging ganito kapayapa? Nakangiting sabi ni Marjorie. Hinalikan ni Draco ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa at marahang natawa. It's all because of you, my love. You brought light into this dark house. You made us a real family. Dahan-dahang humarap si Marjorie sa kanyang asawa. Iginawad ang isang mabilis na halik sa mga labi at ngumiti ng buong galak. Ang simpleng dalaga mula sa probinsya na pumasok bilang kasambahay ay hindi lamang nahanap ang kanyang kapalaran, kundi nahanap niya ang kanyang kapalaran sa piling ng panganay na si Draco na magtatanggol at magmamahal sa kanya magpakailanman.